Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Handa na po ba ang lahat? Amen. Praise God. Sa gabi pong ito, ayan, ito po yung unang araw ng Mayo. Tama ba? Mayo po, di ba yung Tagalog ng May? Ayan, unang araw ng Mayo. Ayan. Siyempre, salubungin natin yung ating, tawag dito, panibagong buwan na may panibagong mensahe sa Panginoon. Amen. And yung ating theme verse for tonight, ayan, the Lord grows. Ayan. Sino po bang excited para sa ating theme for this month? Ayan. Hallelujah, Jesus. Ayan, let's read po from Ephesians chapter 4, verses 13 to 14. Ayan, basahin ko lang po sa Tagalog para maunawaan po nating lahat. Ayan, sabi dito, sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Amen. Verse 14, at kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilinlang, na ang hangad ay dalhin ang mga tao sa kamalian. Kaya sa gabing ito, let us allow the Spirit of God to move in our lives. Amen? To move our hearts, to touch our hearts, to purify us right now, na sa pagsalubong natin sa panibagong buwan ng taon, magkaroon tayo ng mature faith. Amen? Sa salita ng Diyos, mature faith sa pananampalataya na meron tayo sa Panginoon. Amen? Let us continually acknowledge the presence of God sa buhay natin, sa sitwasyon natin, sa problema o anumang bumabagabag sa puso ng bawat isa. Amen? Kaya sa gabing ito, hayaan natin na ang Diyos ang siyang magpalago, ang mag-transform ng ating mga puso. Amen? Upang tayo'y maging ganap at banal sa harap ng Diyos. Hallelujah, Jesus. We praise your name, O God. Lord, we just want your presence right now. Oh, Holy Spirit, move in this place. Move in the midst of us right now. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Let us glorify God through praises, through worship. Sa gabing ito, hallelujah, Jesus. That as the Spirit was moving, lahat tayo ay magkakaisa. Hallelujah, Jesus. O salamat, Panginoon, sa panibagong buwan ng taon na kami patuloy mong iningatan, patuloy mo kaming itinawid, Panginoon, ng kasama ka sa bagyo ng buhay na meron kami hanggang sa araw na ito. Hallelujah, Jesus. So we praise your name. We glorify your name, Lord. Hallelujah, Jesus. Sing as the Spirit. As the Spirit was moving over the water, Spirit move over us. Oh, come rest on us. Raise your voice. Hallelujah, Jesus. As the Spirit was moving over the water, Spirit come move over us. Sing, come rest. Hallelujah, Jesus. Sing as the Spirit was moving over the water, Spirit come move over us. Oh, come rest on us, Holy Spirit. Sing as the Spirit was moving over the water, Spirit come move over us. Come rest on us. Sing all together. So calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Calm down. Come on, church. Oh, raise your voice. Sing with all your hearts. For you are here, Jesus. You are here, Holy Spirit. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you
believe that you will fill us right now, Jesus. That you will fill us with your Holy Spirit. Sing fire and wind. Come and do it again. Open up the gates, let heaven on in. Oh, come rest on us. Come on, church, keep declaring fire and wind. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on in. Come rest on us. Come rest on. Sing fire. Fire and wind, come and do it
Lord, this is our prayer tonight. This is our prayer tonight, Lord. Holy Spirit, come rest. You're all we want right now. You're all we want. Say with all your hearts. Holy You're all we want. For the last time, let's sing Holy Spirit. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. So come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know. If you believe that the Lord is here, come and worship Him. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. Oh, when you feel us, oh Jesus, sing, come down. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. Come on, church. Worship Him. Sing, come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. For the last time, let's sing, come down. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Holy Spirit, come rest on us. Oh, you're all we want, Holy Spirit. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. Hallelujah. You're all we want. Sing, Holy Spirit. Holy Spirit, come rest on us. Hallelujah. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. Oh, Holy Spirit, sing, Holy Spirit. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. Once again, let's sing, Holy Spirit. Holy Spirit. Yes, Jesus. For you are here with us. You are here with us. So come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Come on, church, gawin mong panalangin ito sa oras na to. Hallelujah, Jesus. Oh,
this is our prayer, Lord. Sing, come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. For the last time, itodo mo na. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you're moving. I'm here and I know you're moving. Yes, Jesus, we believe that you are moving. We believe that you never stop working in us, Lord God. Kaya sa gabing ito, Panginoon, tulungan mo ang aming mga puso na manumbalik sa pananampalataya na meron kami sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, ang aming mga puso, Lord God, na manumbalik sa iyong mga salita, na manumbalik, Panginoon, sa iyong presensya. Dahil kung wala ka sa amin, Panginoon, wala kaming magagawa. Hindi namin kaya, Panginoon, ng kami lang. Kaya sa gabing ito, Lord, we humbly ask for your Holy Spirit to continually move in our hearts, to continually move in our lives, Lord God. With our journey, Lord God, sa mundong ito, alam namin, Panginoon, na kasama ka namin, na hindi na kami magiging katulad ng mga batang madaling maanod ng alon ng mundo, Panginoon. Kaya sa gabing ito, allow us, Father, to experience once again your glory, to experience once again your presence, Lord, to experience once again your love, your grace, the forgiveness coming from you, Father, even the salvation that you have brought us. Salamat dahil ikaw ang patuloy, Lord God, na naging kasama namin sa hamon ng buhay, sa bagyo ng buhay, Panginoon. Kaya sa gabing ito, as we study your word, Father, maging mabuting lupa patuloy ang aming mga puso. Bungkalin mo, Panginoon, ang aming mga puso na maitanim ang binhi ng iyong salita sa aming buhay, sa aming mga puso, Panginoon. Napanghawakan namin ang iyong mga pangako, napanghawakan namin yung pananampalataya na tumindig kami, Panginoon, sa pananampalataya na meron kami sa iyo sa gabing ito. Lord, ikaw ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa. Kaya sa gabing ito, Panginoon, hindi kami titigil na wala kaming nakukuhang revelation, Lord God, miracles, answered prayers from you, Father. Yung kagalingan, yung kalakasan, Panginoon, yung kapatawaran na nanggagaling lamang sa iyo, Lord, walang katumbas dito sa mundo. Gayon din ang iyong pagmamahal sa iyong mga anak. Gaano man kami naging pasaway, gaano man kami nagkulang sa iyo, Panginoon, hindi mo pa rin hinayaan na malayo kami. Natulad ng tupa, naligaw, Panginoon, ikaw ang siya patuloy na humanap sa amin. Kaya sa gabing ito, help us, Lord God. Fill our hearts with your Holy Spirit, Father. Hallelujah, Jesus. We thank you for this precious time. We thank you for this new breath of life. We thank you, Lord God, for your blood that was shed on the cross. Dahil yun lamang, Panginoon, ang siyang natatangi at nararapat. Ang iyong pangalan lamang siyang nais naming maitaas, Lord God. Kaya sa gabing ito, come on, church, give Him praise. Give your blessed clap offering to the Lord. Hallelujah. We surrender this time to you. We surrender our hearts to you, Father. We surrender our lives to you. Alam namin na ikaw ang may kayang magpabago ng lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya ang aming mga puso ay isang nais naming i-surrender sa iyo sa gabing ito,
Panginoon. Maluwalhati ka, maitanghal ka, Panginoon. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Sa iyo lamang nararapat ang kadakilaan, ang kalwalhatian. Come on, church, give Him praise. For you deserve all the glory, all the highest honor, all the adoration, all the praises, all the worship belongs to you, Jesus. And all the people of God will say, victorious, amen. Hallelujah. Amen and amen. Hello. Praise, praise. Mainit eh. Okay, magandang gabi po. Magandang gabi po. This is our first Wednesday night prayer, no po? At mabuti ang Diyos sa lahat ng oras. Amen. So, ang ating pong theme for this month is about the Lord grows. Amen. Ano po ba pagkakaunawa natin dito sa the Lord grows? Nung kami po nagkaroon ng life group ng mga pastoral team, niisip namin yung maganda naming ibigay na mensahe ang gagaling sa Panginoon. So, basahin po natin. So, ano nga ba ang ibig sabihin natin dito ng ating Panginoon? Yun? Next? Yun. Sabi po dito sa Ephesians chapter 4 verse 13, until we all reach unity. Saan po yung unity na yan? In the faith. At saan pa? And in the knowledge of the Son of God. And become mature. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ano po sinasabi dito ni Apostle Paul? Hanggang ating pong makayanan, no? Mapagkaisahan. This will continue until we all come to such unity
So, yung minumungkahi ni Apostle Paul, na kanya pong isinulat na tayo ay dapat na magkaroon ng, ano po yung unity? Pagkakaisa. Pagkakaisa. Napaka-importante sa church yung pagkakaisa. Amen? Agree or disagree? Amen. Importante yung unity. We are all come to such unity in our faith. Nagkakaisa tayo sa ating pananampalataya. Na nanggagaling saan? And knowledge of God's Son. Saan nanggagaling? Sa karunungan ng ating Panginoong Hesukristo. Marami po na mga churches, maraming malalaking churches. Akala natin nag-grow na sila. Hindi na ako babanggit kung ano man yun. Na mismo ang tagal-tagal na naging church, naging malaking church, naging international church na rin dito sa Pilipinas, Pero dumating yung time, nagkaroon ng pagkakahiwa-hiwalay. Mismo, kapatid sa kapatid, kapatid sa magulang, ipinahahanting. Amen. Richly, spiritually grow. Pero ano nangyari? At the end, nagkaroon pa rin ng problema. Yung unity, hindi naging unity, kundi ano po nangyari? Nagkahiwa-hiwalay sila. Ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Na dapat tayo ay lumago. Na dapat tayo ay maging matatag. Patuloy po. Ang sabi po dito, dapat tayo ay maging spiritually matured. Yan po yung ating title. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 14, when we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching. Ano po nangyayari? Tayo daw ay hindi na dapat mga bata pa. Kung saan kadali ng agos, kung saan kadali ng alon ng dagat, dapat hindi ka lamang doon. Dapat alam mo na, kung ikaw ay tinatangay ng alon ng dagat, dapat alam mo ipapunta sa pangpang. Dapat nauunawaan mo na ikaw ay natatangay na pala. Dapat ay alam mo, kapag tayo ay nasa rurok ng mga pagsubok, dapat alam natin bilang isang mananampalataya. Kasi ang Lord, hindi ka naman niya iiwan kailanman. Amen? Hindi ka iiwan ng Lord. May pangako ang Panginoon eh. May ibinigay ang Panginoon na bago siya umalis, ano pa iniwan niya? May pinangako ang Lord sa Ephesians chapter 4 verse 11. Ano po sabi? So Christ Himself gave apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. May pangako ang Lord. Ang sabi ng Lord, I will never leave you or forsake you. Kaya nga nag-iwan siya ng mga magtuturo sa atin. Amen? So dapat hindi tayo basta-basta lamang matatangay. Bakit? Ayaw ng Lord na tayo ay magkawatak-watak. Gusto niya unity. Amen? Yung binasa natin kayo na kailangan meron tayong unity.
Bakit tayo binigyan ng Panginoon ng mga pastor, ng mga apostle na yan, prophets na yan, evangelist na yan? Bakit tayo binigyan ng mga teacher na yan? Bakit po? Bakit kailangan bigyan tayo ng Panginoon? Ano pa ang gusto ng Lord para sa atin? Ang gusto ng Panginoon, to equip His people for works. Ng alin? Of service. So that the body of Christ may be built up. Tayo yon, yung body of Christ. Na para tayo ay maging handa sa paglilingkod. Maging handa ang lahat ng hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Amen. Kaya wala tayong dahilan para tayo ay sasabihin natin na tayo ay naaya o nahimok ng ibang sekta or ibang katuruan. Marami po kasi magagaling magturo talaga. Amen? Na kayang bulagin ang mata ng bawat isa. Katulad nga lang po yung hinahabol ngayon ng ating ng batas. Napakagaling po niyan. Amen? Pero ngayon, ano po nangyari? Hinahabol na ng justice, ng katarungan. Pero ang daming taong naniwala, ang daming taong nabulag, ang daming taong malalaglag, ang daming taong mahuhulog sa maling pananampalataya. Kaya nais ng Lord, tayo ay maging unified body. Amen? As church. Ano po ang ginawa ng Lord? Nagbigay siya ng pastors. Sa ngayon po, sa panahon na to, kasi wala na ngang mga apostol. Meron silang tinatawag na apostol, pero tapos na po kasi yung term na yon. Ngayon, ang binigay sa atin ay, ano po? Mga pastors and teachers. Amen? Dahil sila po yung mag-guide sa atin kung tayo man ay mayroong mga pinagdaraanan na mga pagsubok. Bakit ibinigay? Basahin nga po natin. 1, 2, 3. 2. Amen. Yun ang gusto ng Lord. I-equip tayo. Ano ibig sa Tagalog yung equip? Ihanda. Inihahanda tayo ng Panginoon. Ayaw ng Lord na tayo magkawatak-watak. Gusto ng Lord mag-grow tayo sa ating pananampalataya. Amen. So, sabi dito ni Apostle Paul, bakit? Bakit nangangaral si Apostle Paul ng ganito? Ano ba yung kanyang naranasan? Ano ba yung kanyang pinagdaanan noong time na yon? Ang sabi po dito, in 1 Corinthians chapter 3, verse 2, babasahin ko po. I had to feed you with milk, not with solid food, because you weren't ready for anything stronger. And you still aren't ready. Amen? Kasi mga bata pa nga daw. So ano po ba ibig sabihin ng milk? Na sinasabi ng Biblia, ito ba ay literal na gatas? Na iinumin natin? Ano po ba pagkakaunawa natin dito? Ang sabi na Apostle Paul, ang mga ipinangangal ko sa inyo, yung mga simpleng aral lamang. It is the Word of God. Yung mga mabababaw na salita ng Panginoon. Yun muna ang ipinangangaral ni Apostle Paul. Kasi nga, alam ni Apostle Paul na hindi pa natin kayang kumain ng salita ng Lord. Yung malalalim na salita. Yung mga matatalinhagang salita. Mga simpleng aral lamang dahil hindi pa ninyo kayang unawain ang malalalim na pangaral. Yan po sabi ng Apostle Paul. At kahit ngayon, hindi pa ninyo ito kayang unawain.
Bakit naman kaya? Aminado po ba tayo mga kapatid na meron pa tayong hindi kayang unawain sa salita ng Diyos kapag tayo nagbabasa? Hello? May kausap ba ako dito? Meron ba tayong mga salita sa Biblia na hindi natin kayang unawain? Say amen? Amen. Lalong-lalo na kung magbabasa tayo ng Apokalipsis. Amen. Baka hindi natin ma-interpret to. Kasi nga, gatas pa. So, ano gagawin natin para mag-grow tayo? Mag-grow tayo ng mas maigi sa ating mga nalalaman. Paano gumagana aircon? Mga kapatid, kung tayo po ay malalim na sa pananampalataya, mauunawaan natin ang isinulat ni Apostle John, ang Apokalipsis. Yan po ang huling sulat sa atin. Diyan nahayag ang mga revelasyon kung papaano at kailan darating ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya nga sabi ng Apostle Paul, ang mga ipinapangaral ko sa inyo ay mga simpleng aral lamang. Bakit po? Dahil hindi pa ninyo ito kayang unawain ang malalalim na pangaral. So, paano gagawin natin para tayo ay makaunawa, para tayo ay maging at makasunod at makaunawa sa salita ng ating Panginoong Hesukristo? Ano po sabi? Kung babasahin natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 3. Ano po kasi nangyayari kapag hindi natin nagagawa? For you are still controlled by your sinful nature. Kapag tayo po ay nakapailalim pa rin sa ating sinful nature, you are jealous of one another. Ano po yung mga yan? Nagkakaroon ng kaselusan sa bawat isa and quarrel with each other. Yung pagtatalo-talo sa bawat isa. No? Doesn't that prove you are controlled by your sinful nature? Kapag pala tayo mga kapatid ay nagtatalo-talo, nag-iinggitan, naiinggit ka, at nagje-jealous sa bawat isa, ay siya binigyan ng ganun, ay siya, ba't ako hindi? Yung mga ganun, na makasimple akala mo hindi kasalanan, pagkakasala din pala, pagsiselos din pala. No? Ito pala ay controlled by our sinful nature. Akala natin normal lang, pero nung pala, nagkakasala pala tayo. Nature pala natin yun. Sabi dito, aren't you living like people of the world? Sa ibang terms po, yung world, ano yan? Makamundo. No? Dahil makabundo pa rin kayo. Yung Tagalog. Nag-iinggitan kayo at nag-aaway-away, hindi ba't patunay ito na makamundo pa rin kayo. At namumuhay ayon sa laman. So kung meron kang ganito sa sarili mo na hindi mo napapansin at ngayon mo na realize, oo nga, kaya pala ang hirap minsan maunawaan ang salita ng Panginoon kahit ako ay basa ng basa. Walang revelasyon. Walang grow. So anong dapat gawin? Nangyari po kasi ng panahon nila, ano po ba nangyari? Nag-away-away, nagtalo-talo din sila. Ano po sabi? Sa 1 Corinthians, kung itutuloy natin, chapter 3, verse 4, when one of you says, I am a follower of Paul, and another says,
I follow Apollos? Aren't you acting just like people of the world? Amen. Kapag sinasabi ninyo, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, hindi ba't para kayo mga taong makamundo na nagkakampi-kampihan? Ayaw ng Lord na tayo ay ma-disengage. O ano ba tawag doon? Yung magkahiwa-hiwalay. Ang gusto ng Lord, iisa ang ating mindset sa Panginoon. Hindi tapat na tayo ay magpadala sa ating mga kanya-kanyang damdamin lamang. Ayaw ng Lord na mababaw ka. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ng Lord na mababaw ka. Gusto niya, matalino ka sa paggawa ng desisyon. Amen. Yes. Ayaw ng Lord yun kasi itong church, it is a body of Christ. May kanya-kanyang part. Tulad ngayon, may kanya-kanya tayong trabaho dito. May musician, may mga kumakanta. Kanya-kanya. Hati-hati tayo sa trabaho. Kaya ayaw ng Lord na tayo ay magkaroon ng kampi-kampihan. Nangyayari po yan sa church. Nakita nyo? Yung pinsan ko sa INC. Nagkampi-kampihan, magkakapatid. Magulang. Nabalita yun. Oh, ang ganda-ganda ng church nila. Alam mo, yung church nga natin, parang ano lang nila to, CR lang, o kusina nila. 30 kitchen nila. Pero wala po sa building. Mga kapatid, amen. Because we are a body of Christ. Wala sa building. Kahit gano'ng kalaki building mo, kung hindi kayo nagkakaisa sa loob mismo ng pamamahay, wala din yun. Amen? Kaya sabi nga, ang sabi may paalala, sabi nga dito, ituloy natin sa 5, after all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servant. We are only God's servant. Sino po ang God's servant dito? Say amen. Mahina yan. Parang ayaw niyong mag-serve kay God. Lakas natin. Yan, God's servant tayo eh. Kahapon po, nanonood kami nung aking mahal na apo, yung Cinderella. Ako naman nagpapahinga. Yun na inabutan ko, pagdating ko, nanonood sila, nakipanood na rin ako. So, syempre, habang nanonood kami, konting minimerienda, yan. Parang ang ganda naman ito, parang ko pa napanood, sabi ko sa anak ko. Ako na nagtuloy, habang naglalaro yung apo ko. Ako na nagtuloy, pinanood ko, no? At nakita ko doon yung tinatawag na king and queen, yung mga kasi maganda yung pagkaka-set up ng nung movie. Kahit na old siya, maganda yung pagkaka-set up. Tsaka yung mga gamit nila, ganda. Ganda naman para sa kaharian talaga, no? Tsaka yung setup ng computer animated lang yun, o ano. Ang ganda, sabi ko, kung ganito yung kingdom, masarap sa kingdom. Amen. Masarap maglingkod sa ating Diyos. Siya yung hari ng mga hari. So kung kingdom ang pag-uusapan, walang sinabi yung mga pinanood ko na yon. Masigit pa doon. Kasi ano ba sabi sa Bible? Ano ba yung langit? Ano yung kaharian ng Diyos? Ano yung tatapakan mo? Ha? Ang daming klaseng bato yun. May haspe, ang daming klase, tapos yung mga haligi, gold, ang dami. So, ibig sabihin, walang sinabi yung buhay natin dito kung doon tayo lahat. Amen. So, sabi nga, after all, who is Apollos? Ang sabi ni Apostle Paul. Who is Paul? Sino ba ako? Lahat tayo, we are only God's servant. Tayo ay tagapaglingkod lamang ng Diyos. Wala tayong ipagmamalaki. Amen.
So anong gusto ng Panginoon sa atin? Mag-grow tayo. Ang gusto ng Lord, every time we read the Bible, mauunawaan mo, mag-grow ka. Siya ang magpapalago sa iyo sa pamamagitan ng ano? To read the Word of God. Amen. Kasi kung hindi ka magbabasa ng Bible, hindi ka mag-grow. Kung hindi ka makikinig sa mga nagtuturo sa iyo, mag-grow ka dahan-dahan. Hindi ka tulad ng kapag tayo ay tinuturuan, kapag tayo ay binibigyan ng mga gawain ng ating mga leader, tayo ay nag-grow. Sabi dito, we are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. Ano pa binibigay ng Lord sa atin? Yung work. Sabi dito, each of us did the work the Lord gave us. Ano ibinigay ni Lord na trabaho sa iyo ngayon? Linganin mo yung katabi mo. Ano bibinigay sa iyo, Lord, na trabaho? Amen. Amen. Bakit? Sino ba ako? Sino ba si Apollos? Sino ba naman ako? Ako si Pablo. Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na ginagamit niya upang sumampalataya kayo. Ganon din po sa mga pastors. Si Pastor Jappy lang yung pogi, sabi nila. At sa bawat isa sa amin ay gumagawa lamang ng gawaing ibinigay sa amin ng Panginoon. Ano ngayon ang ibinigay na ministry ng Lord sa iyo, kapatid? Hindi naman kami nagbigay niyan, si Lord. Amen. At sa ating conclusion, ano po sabi? 1 Corinthians chapter 3, verse 6. I planted the seed in your heart, and Apollos watered it, but it was God who made it grow. Amen? Kahit ano pa man ang gawin natin, kahit sino pa nagtanim sa iyo ng salitang ito, kung hindi ka magpapasubmit kay Lord, si Lord pa rin ang nagpapalago ng iyong pananampalataya. Amen. Hayaan mong diligin ka ng salita ng Panginoon upang ikaw ay lumago ng lumago sa kanyang mga pangako sa iyo. Amen. Tayo po tumayong lahat. At hawakan po natin yung ating mga personal request, prayer. At tuloy-tuloy po tayo. At nais ko po na sa gabing ito, tayo po'y sabay-sabay na umawit sa Lord. Amen. Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan biyaya mo sa akin lagi.
pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Jesus, yes, Lord. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lamang. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Kahit kailan, Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. kahit kailan, Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, Heavenly di Father, ka nagkulang. pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos. Sino ba naman kami, Panginoon, upang piliin mong maglingkod sa iyo? Sa kabila, Lord, ng aming mga karumihan, ay minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo. Minarapat mo, Panginoon, na isa kami sa mga naglilingkod sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat. Sa gabing ito, O Diyos, nais namin na maramdaman mo na kami nagmamahal sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na kami patuloy mong yakapin, patuloy mong proteksyonan, patuloy mong ilayo sa lahat ng mga pagsubok na mabibigat. Lord, sa gabing ito, nais naming maranasan kang muli sa aming buhay nang may katagumpayan, pagtitiwala, nang may pag-asa. Sa panahon ngayon, Lord, na aming nararanasan, sa init ng mundo na nagpapalit ng klima, ramdam namin, Panginoon, na malapit na ang iyong pagdating. At kaming lahat ay inihahanda mo sa pagdating na yon.
Muli, O Diyos, nais po namin ng aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kasama dito sa church, mga kapatid, ay patuloy mo, Lord, na ilapit sa iyong puso. Kahit gaano man kabigat ang mga dinadaanan, ikaw pa rin, Panginoon, ang masusunod. You made us grow, Father God. At hindi mo hahayaan ang bawat isa ay maagaw sa iyong mga kamay ng kaaway. Sapagkat yan ang iyong pangako na walang sino man na makakaagaw sa iyo sa aming mga kamay. Lord, umahawak po kami ngayon sa mga pangakong ito. And I pray, Father God, yung aming mga kapatid na may karamdaman, sila Sister Elma, Lord, abutin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Extend your healing arms in Jesus' name. Let your love, O God, embrace them in Jesus' name. Let the healing be upon them sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Let the miracle happen, Panginoon, sa pamilyang ito. Masumpungan nila, O Diyos, ang iyong pagmamahal sa iyong mga kamay. At ganito, Panginoon, sa aming mga nanonood na mga followers, Lord, I believe, Lord, this evening, na sila ay hinahawakan mo ngayon. Ipinararanas mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa kanila. Salamat, Panginoon, sa pagsagot mo sa aming mga katanungan, sa aming mga dalangin. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan ng aming mga pamilya sa buong linggong nagdaan. Dahil ko pa rin ang patuloy nag-iingat sa aming pag-travel, sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa aming pag-aaral. Lord, bless us according to your riches and glory. And I pray, Father God, sa bawat isa, nabibigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan, physical, healing after healing, O God. Ang Panginoon, yung kanilang mga nararanasan na kakaiba sa kanilang sarili ay patuloy mo, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng gamot, Lord. Kung hindi man, Lord, ay magturo ka, magbigay ng O Diyos, kung sinong doktor, Panginoon, na magaling upang malunasan ang mga karamdamang ito. Give them wisdom, Father God, na tamang gamot ang mailapat para sa iyong mga anak. Lord, salamat po sa pagtitiwala mo, sa pagbibigay sa amin ng trabaho dito sa loob ng church, na magkaing part kami, Panginoon, ng Abundant Life Church Angeles as a family, O God. And I pray, O Lord, na ikaw ang magbibigay ng grow, Panginoon, sa mga word na aming narinig ay patuloy itong, Lord, na lumago sa puso ng bawat isa. Lord, yung spiritual breakthrough, Father God. I believe, Father God, na maraming pagsubok, subalit sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong banal na kapangyarihan, hindi magtatagumpay ang kaaway. Sapagkat ikaw, Lord, ang nagbigay sa amin ng buhay na ito at patuloy mo kaming proteksyonan. Father God in heaven, I believe and I pray sa buhay, Panginoon, I always praying, O God, na financial breakthrough. But now, Father God, we receive the victory in Jesus' name. We receive, Panginoon, a total change in our life in Jesus' name. Father God in heaven, you are our Creator, our God.
At ikaw lamang, Panginoon, na may karapatan, Lord, sa bawat isa sa amin. At magbubuhos ka ng biyayang walang labis kalalagyan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Jesus. Muli, O Diyos, dinadalangin namin sa aming mga personal prayer na ikaw, Panginoon, ang patuloy at patuloy at patuloy at patuloy na magtuturo sa amin kung paano ang lahat ng ito ay aming mapagtagumpayan. Kahit Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. kahit kailan, Noon nagkinagatapat sa dalangin ko, ako inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po ay dumako na sa ating pagbibigay ngayong gabi. And before we pray, I just want to read from 2 Samuel chapter 24, verse 24.
It says, "But the king replied to Araunah, 'No, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing.' So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them." This verse po is sobrang naging sa akin, nagkaroon ng rema, and it's really an impacting verse for me kasi I believe naman din po it applies in every area, and I wanted it to apply as well sa ating mga finances. Amen. So to give you a context, I believe nasabi ko na din to, nakwento ko na din po yung kwentong to, no? Sa 2 Samuel chapter 24. Ito kasi yung time na nag-census po si King David. Amen. Nag-census siya by the prompting of the enemy, si Satan, and without God's approval. So in here, David did this as an act of lack of faith kasi nakatingin siya sa numbers, nakatingin siya sa population ng army instead of having faith sa Panginoon to use that against their enemies. Because of that, he was punished by God, and in turn, he needs to offer to the Lord in a certain place. And kay Araunah, yun yung kausap niya dun sa verse na yun, dun siya dapat bibili ng lupain na yun. But, ayun nga, gusto kasi ibigay yun ni Araunah ng libre, but David insisted that na bilhin niya, and sinabi niya na, therefore, he asked for the price of that land, giving it for free. Yet David insisted kasi he won't offer to the Lord that cost him nothing. Amen. So, in relation to our finances po, I pray na in our offering to the Lord, amen, as well as in our offering to the Lord, may we not take it lightly. Amen. And instead, let's pray na may the Lord receive this offering of ours to be glorifying and pleasing to the Lord. And every time we give, may we bless the Lord's name through these sacrifices, no, na binibigay po natin sa oras, amen, and yung mga earnings and yung pananampalataya natin, may we put it on the kay Lord na siyang nagbibigay ng resources, hindi yung sa resources itself. Amen. Kasi lahat ng yun pwedeng mawala, pero yung blessing, yung nagbibigay ng blessing sa atin, which is si Lord, hindi po mawawala. Amen. Praise God. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Heavenly Father. Lord, we thank you for your faithfulness. We thank you for your goodness, O God, your mercy and your grace, Panginoon, na siyang patuloy, Lord, na nararanasan ng bawat isa sa aming mga buhay. Lord, tunay nga na dakila ka, tapat ka, at mabuti sa iyong mga pangako at salita, Panginoon. And right now, Father God, may we have this heart, Father, na hindi, Lord, masyadong tinitake lightly yung pagbibigay. Instead, Lord, may we give this with our best. May we give, Panginoon, the highest offering and honor, Father God, in your name alone. Dahil alam namin, Panginoon, that hindi ka nagkulang, hindi ka magkukulang, and you will always be faithful in us, Panginoon. Lord, salamat sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng mga ng kabutihan, grasya at habag, Panginoon, na ibinibigay niyo po sa bawat isa. In whatever resources we have, Panginoon, yung trabaho, Lord, yung businesses, Father God, part-time, full-time, Panginoon, Lord, may we give them to you, Father God, as our offerings and sacrifices, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na sa bawat bilang, Panginoon, ng pera, Lord God, ng oras namin na iniaalay namin, Lord, may we give this cheerfully unto you and offer this to you, Father God, as a living sacrifice, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na mapala ka sa bawat gawain ng aming mga kamay. Mapala ka, Panginoon, sa bawat trabaho, Lord, na aming ginagawa, Father God. Kaya, Lord, salamat po. We believe, Father God, that you are faithful enough. You are sovereign enough, Panginoon. You are graceful enough sa aming mga finances, Lord God. Kaya, Lord, tulungan mo kami na magbigay ng may kagalakan. Tulungan niyo po kami na magbigay ng may pananampalataya at may pinangahawakan na, Lord, ikaw ang magpapala ng pabalik, siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Kaya, Lord, we give this highest offering, highest honor, Panginoon, glory, worship, and praise through our finances. We honor you, Lord God. We bless you, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give cheerfully to the Lord po. Lord bless you and keep you.
Praise. Praise. Ayun. Sige po, tayo po ay tumayo na. So, yung po palang sa ating family camp, sa Jabez Camp. So, sino po yung interested, yung gusto? Yung po mga pastors, kailangan talaga sumama. So, I encourage everyone na kung sino man yung may gusto, sumama po kayo para maranasan nyo po si Jabez. Tama. Sige, tayo po yung manalangin. So kasi tatamlay, ganun lahat. Magsaya po tayo pag kasama natin ng Lord. Maging masaya po tayo. Alam ko po maraming dinadaanan na ups and down, pero kailangan magsaya tayo sa Lord kasi yan lang ang ating katagumpayan sa Panginoon. Amen! Tayo po yung manalangin. Mag-a-announce pa ba ako? Hindi na. Sige po, tayo po manalangin. Let's bow our head. Heavenly Father, we thank you, O Lord. We glorify your name, O Lord God, sa mga pagkakataon, Lord, na kami ginamit mo sa mga oras na ito upang ikaw, Panginoon, ay pasalamatan, upang ikaw, Panginoon, ay papurihan. Lord, ikaw ang pinapapurihan namin ng masigit pa, Panginoon, sa aming inaakala. Panginoon, may taas namin ang iyong pangalan na masigit pa, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga hininga, Lord, na patuloy mong pinapahiram sa amin. Lord, dalayan ko po na sa gabing ito ay patuloy po kami pag-alabin sa pagmamahal sa iyo. At Lord, sa aming pagtulog ay mapaginipan ka namin ng may kalakasan, katagumpayan. Lord, magbigay ka ng mga message sa amin na kung anong dapat namin gawin sa aming buhay. Pagpalay mo, Panginoon, ang pamilya at mga pamilyang nakinig, nanood, nakisama, sumama, at nakiisa, Panginoon, sa gabing ito. Pagpalay mo po ang bawat isa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name we pray. Amen and amen.